Name one player na batang player na gusto mo balang araw mapumunta sa Alaska. Para sa akin, si 3D Ravena. Kasi yung maingay na pangalan ngayon, di ba, sa UAP. Kaka-champion lang ata nila this year. Ilagay mo yung sa sistemang nilalaro niya sa sistema namin ngayon, which is makakatulong siya kasi pwede mo siyang iput sa 2, 3, and 4 na spots. So, versatile siya. Kaya pwede mo siyang gamitin kahit saan. Saka, ang gusto ko sa kanya, yung energetic niya. Pagiging energy niya sa court. Kaya bagay na bagay sa Alaska, which is yung game nga namin, puro full court press, mga ganun, tapos aggressiveness. Yun. Ikaw naman, Jeron, ang tanong ko naman sa'yo, sino ba ang mas malaki ang muscles? Si 3D o ikaw? Kasi dati ikaw yung gumaganon sa... 3D, grabe na si 3D ngayon. Gumaganon sa UAP. Actually, si 3D, laki talaga ng development niya after nung last playing year ko. Grabe, nag-mature talaga siya and he accepted the role of the leadership in Ateneo and yun, pinove naman niya this last UAAP and yun, binuhat niya talaga para to win the championship. Jake's first pick for Alaska is 3D Ravena. Jeron, for you, sino yung young player na dream teammate mo in the future for Alaska? Well, syempre, lahat naman tayo, inaabangan natin yung Kai Soto dahil yun nga, pero yun, syempre gusto ko maging teammate siya sa Alaska pero yung pinakagusto talaga for him is, to have a Filipino to play in the NBA. So, syempre, lahat naman tayong Filipino, yung dream natin na may represent tayo sa NBA. And, I think with his height, given his height, I think may chance naman. And very skilled talaga siya sa big man. And, sobrang bright future talaga for Kai Soto. Wait, so okay lang sa'yo hindi siya mapunta sa Alaska basta mag-international siya? Oh, is that what you're saying? Kahit paano, proud din tayo as Filipinos for him kung ano yung ma-achieve niya. And yun, sana mag-NBA. Dapat ba si Kai Soto, ngayon pa lang, right now, umalis na ng Pilipinas and start training abroad? Once in a blue moon ka lang makakita ng ganong height. Yung mga talent, pwede mo ituro kahit kanino eh. Pero yung height na ganon kay Soto, bihira mo makikita yan. Pero, yung sa tanong nyo, Sir Migo, kumbaga, ngayon pa lang siguro, i-train mo na sa ibang bansa yan. Kasi, aminado naman tayo, kulang tayo sa equipment. Hindi naman tayo kulang sa mga nagtitraining pero sa mga equipment na kailangan niya para mas lalo siyang gumaling sa ibang bansa. Tsaka yung way ng competition sa ibang bansa, yung mga ibang lahi. Kumbaga, marami siyang matututunan doon at siguro lalakas pa yung katawan niya. Feeling ko, tama yung sinabi ni Kuya Jake talaga. Siyempre, we know naman sa States yung competition there is parang higher than here. Siyempre, mga NBA calibers yung mga kalaban niya doon. And yun, mga facilities sila siguro and yun, siguro palaki pa siya para... For me kasi hindi lang naman yung marami siyang matututunan doon which is mag-succeed siya doon. Masaya tayo sa Pilipino na may nag-succeed na Pilipino. Okay, so 3D Ravena, Kai Soto. Let's have two more names here. Jake, isa pang young player na sa tingin mo maganda maging teammate sa Alaska. Yun, maganda. Yung sa ngayon, napapabalitaan naman natin yung Kobe Paras, di ba? Yung sinasabi ko, gaya kay Soto, si Kobe Paras, kumbaga nag-aral sa ibang bansa, nag-training, gano'n. Siguro, hindi man masyadong nag-click yung gusto niya mangyari sa ibang bansa, pero yung mga natutunan niya, madadala niya sa PBA. Tsaka, yung body build ni Kobe Paras, pang PBA na eh. Nakita niya, fit talaga na, Tapos, mahilig din kasi ako sa, kumbaga sa pwestuhan. Pwede mong gamitin yung 2, 3, and 4, kumbaga versatile. Ngayon na yung nauusong nag-aarap ka ng katulong talaga eh, para hindi ikaw magbabantay eh. Supposedly, mas maganda yung ganun eh. Yung hindi mo alam kung sino naglalaro ng 3 or 4 sa nila, kumbaga... Uso na yun yung small ball, di ba? Even sa NBA, mga PBA, may mga gumagawa na ng gano'n, yung small ball na tinatawag. Positionless. Positionless. Kumbaga, kahit saan ka mapwesto, pwede. So, Kobe Paras is a good choice for Alaska. Ang tanong Siyempre. Ang tanong ngayon ito. Pag pumasok yung Kobe Paras sa inyo, sino na ngayon ang pinakagwapong player ng Alaska? Si Kobe Paras? Si Chris Banchero, si Jeron Teng, o si Jake Pascual? Jake Pascual? Hindi tayo magpaparaya dyan kung gano'n lang. Hayaan na lang natin silang musga. Kaya gusto ko yung fighting spirit. Match lang. Walang angatan, kaya hindi ko sila masyadong angatan. Dito, papantayan ko lang sila. Kaya gusto ko kay Jake. Sa edad. Solid na kumpiyansa eh.